Hindi malaman ni Ann kung paano magre-react sa taong kaharap niya. Nabigla siya ng husto pagkakita rito. "What are you doing here?" Ano yan ito? "Anak," pamamagitan ng mami niya. "Ang mabuti pa siguro ay magpalit ka muna ng pambahay sa kwarto mo bago ka bumalik dito. Nagluto ako ng spaghetti para sa birthday mo." Parang remote-controlled toy na sinunod niya ang mami niya. Walang imik na tinungo na lang niya ang kanyang silid. Ibinagsak niya ang sarili sa kama pagdating doon. Isinubsob niya ang mukha sa unan ng may 5 minuto bago niya nakuhang muling bumangon at magpalit ng damit. Habang ginagawa niya iyon ay umuusal siya ng dasal na sana sa kabila ng mga nalalaman niya sa muling pagbabalik at pagpapakita ng kanyang daddy, magiging matatag pa rin siya. "Gusto mo na bang maghain ako?" Tanong ng mami niya nang makabalik na siya sa sala. Alam niyang tinatansya nito kung hindi magiging marahas ang kanyang reaksyon sa muli nilang pagkikitang mag-ama. Magkakaharap na naman silang tatlo noon. Busog pa ako, May. "Ay, anak, patawarin mo sana ako." Pinagmasdan niya ang anyo ng daddy niya matapos itong magsalita. Lalo itong nagmukhang matanda. Puting-puti na ang buhok nito at lalong dumami ang gatla sa noo at iba pang parte ng mukha niya. He looked weary but his eyes shone with an unmistakable glint of hope. "Gusto kong malaman mo kung ano ang dahilan nyo sa pag-iwan sa amin ng mami." Formal niyang sabi. Sumulyap muna ito sa kanyang mami bago nagsalita. "May iba akong pamilya lingid sa iyong ina." So, tama nga palang nakita ng mami niya noong nasa ospital. Niloko nito ang kanyang mami na magpakasal ang mga ito. "Nakasal ako noon kay Helena. Iyon ang pangalan ng una kong asawa dahil pinilit ako ng kapatid niyang si Maximo na pakasalan siya." "Maximo Alcantara?" Singit niya sa pagsasalaysay nito. Kapwa gumuhit ang pagtataka sa mukha ng kanyang mga magulang. "Kilala mo si Maximo?" Tanong ng kanyang daddy. "Hindi kami personal na nagkakilala." Nang usisain ko si Brendan noon kung bakit niya ako pinagplanuhang paibigin, nabanggit niya ang tiyuhin niyang si Maximo Alcantara, ang may pakana ng lahat. I tried to talk to him. Hindi ko na binanggit pa sa inyo ang tungkol doon. May, ayokong mag-alala kayo. Pinuntahan ko siya sa kanyang opisina, pero nakaalis na siya patungo sa abroad. Ilang buwan ding tumawag ako sa office niya. Pagkatapos pero hanggang sa magsawa na ako, sa pagtawag ay hindi pa rin siya bumabalik sa Pilipinas. Dalawa ng magkapatid sina Helena at Maximo. Patuloy ng daddy niya. Mahal na mahal ni Maximo si Helena. Kaya nang malaman niyang malaki ang pagkagusto sa akin ni Helena, pinikot nila ako. Nagpatinaod na lang ako. Dahil sa Alca Precisions Limited ako nagtatrabaho. Maganda ang pwesto ko roon at ilang beses pa ako na-promote ng posisyon. Kagagawan pala iyon ni Helena. Nagkaroon kami ng 2 anak at maayos ko siyang pinakasamahan kahit hindi ko siya mahal. Ngunit nakilala ko ang mami mo. Sa unang pagkakataon ay nagmahal ako ng todo. Niligawan ko siya hanggang sa magpakasal kami. Tinakasan ko ang una kong pamilya. Kayo na ang naging pamilya ko. Alam kong mali, pero hindi ko na makontrol ang sarili ko. Mahal na mahal ko kayo ng mami mo. Pero natagpuan ko ako ni Maximo. Pinagbantaan niya akong idedemanda ng bigamya kapag hindi ako bumalik kay Helena. Nagbanta rin siyang may masamang mangyayari sa inyong mag-ina kapag hindi ako sumunod sa kanya. Hindi ako natatakot na makulong, ngunit natakot akong makaladkad kayo sa kahihiyan ng mami mo. At mas lalong hindi ko makakayang may masamang mangyari sa inyo. Kilala ko si Maximo. Kaya niyang gawin ang mga banta niya. So I abandoned you. Nagkasya na lang ako sa pagtanaw sa inyo sa malayo. Nakikita pa rin kita, anak.
Nakasubaybay pa rin ako sa iyo sa loob ng mga taong nawalay ako sa inyo kahit hindi mo alam. Kayo ang lihim na sumusunod sa akin kapag nasa labas ako? Oo. Hindi naman pala sila abnormal dahil sa mga ganoong pakiramdam. Talaga palang may taong madalas at lihim na nakasubaybay sa kanya. Ang daddy niya. Iyon lang ang pinapayagan ni Maximo na gawin ko. Ni hindi ko kayo masustentuhan dahil iyon ang gusto ni Maximo bilang parusa sa ginawa ko sa kapatid niya. Hindi ko alam kung gaano iyon kahirap sa kalooban ko. Hanggang sa isang araw ay ma-detect si Helena na may brain tumor. Si Maximo nagdala sa kanya sa ibang bansa upang maipagamot. Kaya siguro hindi mo siya mahaligap noon sa kanyang opisina. Iyon ang mga panahon ay pinagagamot niya si Helena. Naiwan naman ako upang asikasuhin ang Alka at ang dalawa naming anak. Naoperahan si Helena ngunit muling tumubo ang tumor sa kanyang utak. She battled with the disease for 4 years. Hanggang iyon ang maging dahilan ng kanyang kamatayan. Malaya na akong muli. Kaya ako bumabalik ngayon sa inyong mag-ina. Kung mapapatawad mo pa ako anak. Tiningnan niya ang kanyang mami. Bakas pa rin sa mga mata nito ang pagmamahal sa daddy niya. Sino siya para tutulan ang kaligayahan nito? Mahal na mahal niya ang kanyang mami at gagawin niya ang lahat mapaligaya lang ito muli. Pinapatawad ko na kayo daddy. Ang pakiusap ko lang, unawain niyo sanang hindi madali sa akin ang mag-adjust sa muli ninyong pagbabalik sa buhay namin ni mami. Nasanay na akong walang ama. Napahangos ito sa kinauupuan niya. Hindi siya makakilos. Bigla siyang natakot na baka yakapin siya nito. Marahil ay nahalata naman nito ang pag-atubili, kaya pinisil na lamang nito ang kanyang mga kamay. Salamat anak. Pangako hindi ko na kayo iiwan pang muli ng mami mo. Ang mami naman niya ang yumakap sa kanya. Kapwa na mamasa ang kanilang mga mata ng magkalas. Happy birthday anak. Nang gabing iyon, bago siya matulog ay nakakita siya ng side table sa loob ng silid ng magkadikit na ulo ng miniature stuffed toy ni Snoopy. Para iyong keychain sa kaliitan ngunit wala namang chain. May nakadikit na note sa mga paa niyon. 2 are better than 1 because they have a good reward for their labor. Familiar siya sa verse na iyon. Hindi nga lang niya matandaan kung saang bahagi ng Biblia iyon nakasulat. Sino ang magbibigay sa akin ito? Imposibleng si Rangel dahil nasa abroad ito. Napakagat labi siya, pagkaalaala naman kay Rangel. Kaya pala huminto na ito sa pakipagkomunikasyon sa kanya. Si Bina na pala ang bago nitong mahal. Come to think of it, bata pa si Rangel ay hinahangaan nito si Bina. Kabaligtaran daw ng loyalty nito ng nang-iwang ex-husband. Oh God, bakit kailangan sa kaibigan ko pa? Tiningnan niyang muli ang stuffed toy sa nalalabong mga mata. Inisip na lamang niya marahil ay isa lang sa mga ka-close sa kanilang simbahan ang nagpadala sa kanya. Binasa niyang muli ang note. Nalukot ang kanyang ilong. May nuisance na naman iyon patungkol sa kanyang pananatiling single sa ganoong edad. Itinabi niya ang note at stuffed toy at nahigana. She said her prayers kasama ron si Rangel. Sa loob ng mga taong wala silang komunikasyon, hindi niya ito kinalimutan minsan mang ipanalangin. Iyon lang ang tanging niyang magagawa matapos ang walang katuwiran niyang pagkakipagkalas dito. Hindi na siya umasang magbabalikan pa sila. Hangad na laman niyang mapaligaya na sana ito ni Bina. Meanwhile, umaasa pa rin siya na may isang taong inilaan ang Diyos bilang God's best niya. Kung kailan at kung saan niya ito makikita, Diyos na lamang ang nakakaalam. Sa kabila niyon, iniyakan niya ang kanyang natuklasan buong magdamag. Mas masakit palang malaman na wala na talagang pag-asa ang pagmamahal niya kay Rangel. It was now time to move on, no matter how painful the truth was for her. Nagising si Anne kinabukasan na magkatulong na inihahanda ng kanyang mga magulang ang almusal. Humahalimuyak ang amoy ng masarap na sinangag.
Kitang-kita niya ang kaligayahan sa mukha at kilos ng mga ito. Napangiti siya. Marahil ay hindi siya mahihirapang mag-adjust sa muling pagbabalik ng kanyang daddy sa buhay nilang mag-ina. Love would take care of her pains, past and present. Masigla siyang bumati sa dalawa. Good morning, Mai, Day. Kung nagulat man ang mga ito sa kasiglahan niya ay hindi niya ayon gaanong pinansin. Lumapit ang daddy niya at pinaghila siya ng silya. Dumulog ka na anak, sabay-sabay na tayong mag-aalmusal just like in the cold days. Nakangiting wika nito. Ginantihan niya ng ngiti ang daddy niya. Marahil sa katuwaan nito sa nakitang reaksyon niya, nahalikan nito ang kanyang ulo bago ito nagsandok ng sinangag sa kawali. Naging palakwento ang kanyang daddy nang kumakain na sila. Oo nga, at hindi pa niya magawang ilapit ng gusto ang loob nito. Sumasagot naman siya at nakikipag-interact sa kanyang mga magulang habang nag-aalmusal sila. Nagulat pa siya sa itinanong ng daddy niya maya-maya. Anong gusto mong gawin natin ngayong darating na weekend, anak? Hanggang ngayon, wala pa akong naisip na regalo para sa birthday mo. Saglit siyang nag-isip. Kung gusto rin lang naman niyang makipag-ayos sila agad sa kanyang daddy, bakit nga hindi niya simulan ng mas maaga? Makikilala ang kapatid ko, tura niyang nakangiti. Masusunod munti kong prinsesa. Natawa siya sa tinawag nito sa kanya. Hindi na siya munti dahil dalawang dali lang yata ang taas sa kanya nito. Ngunit nang makita niya ang pamamasa ng mga mata ng kanyang mami sa kaligayahan, alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na mananatili siyang munting prinsesa sa puso ng mga ito. Bis na siya upang pumasok sa ospital nang may representative ng isang forwarding company na kumatok sa unit nila. Isang pouch na naglalaman ng 3 supot ng Kisses chocolates ang ibinigay nito sa kanya. Pakipirmihan na lang po, ma'am, wika nito sa papel na nakapatong sa dala nitong clipboard. Sandali, kanino ba galing ang mga ito? Ma'am, GB lang po ang nakalagay sa pangalan ng shipper. Tinignan niya ang address na pinagmula niyon, Pasay City. Nagtatakang napakakunot-noo siya. Wala naman siyang kilalang tao na initial na JB at taga Pasay City. Pakipirma na po, ma'am. Napilitan na lamang siyang sunduin ito. Nang buklatin niya ang pouch, may nakita pa siyang maliit na sobre sa loob. Biglang kumabog ang dibdib niya nang mabasa ang nakalagay doon. How I wish katulad ako ng chocolate, tempting and irresistible. I would melt in your mouth and go down to your stomach, then to your bloodstream. Malusaw man ako, at least hindi agad ako mawawala sa sistema mo. Sa eksaktong sandaling yon, naging maliyaw na sa kanya kung kanino galing ang stuffed toy kagabi at ang mga chocolates ngayon. Nahulaan na rin niya ang ibig sabihin ng initial na GB, God's best. So, nasa Pilipinas na nga pala si Reno. Parang gustong umusok ng kanyang bumbunan. At ano naman ang gustong palabasin ng lalaking iyon? Kulang sa siglang pumasok si Anne sa kanyang unit ng hapong iyon pagkagaling niya sa pinapasukang ospital. At gaya na lang ang gulat niya nang itulak niya ang bahagyang nakaawang na pinto. Napanganga siya sa pagkabigla. Nasa kanila ang mga magulang, kapatid at pamangkin na Rafael. Nagkakainan ang mga ito kasama ang kanyang mami at daddy na mga putahing nakahain sa dining table. Si Rachel lang ang nasa sopa at walang hawak na plato. Lalo siyang hindi natinag sa kanyang kinatatayuan nang magtama ang mga mata nila. He had grown into a gorgeous, fine-looking man. Wala nang bakas ng pagiging schoolboy nito. Mamang-mama na ito ngayon. Oh, narito na pala si Anne, wika ni Tita Rodora. Nakatuon sa kanya ang pansin ng lahat. Kung hindi pa siya sinalubong ng mami niya, ay hindi pa siya matitinag sa kanyang kinatatayuan. Alam kong nagtataka, anak. Pero hayaan mong ipaliwanag ni Rachel ang tungkol dito. Inakay siya ng mami niya pagpasok. Pinagkaguluhan na siya ng pamilya ni Rachel. Nanguna ang ina nito sa paghalik at pagbati sa kanya.
Muntik na siyang himatayin nang matapos siyang yakapin ng ama nito at sabihin na mamanhika na kami ni Rangel sa mga magulang mo, Anne. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya kay Rangel na makabawi. I think we have to talk. Aniyang may diin ang pagkabikas ng bawat salita. Natahimik ang lahat. Yeah, we have to talk. Mahinahon namang sang-ayon ni Rangel. Excuse us, Anito. Iginiya siya nito palabas ng bahay at dinala sa loob ng isang bagong midnight blue sa Opel Astra. Nakita niya sa backseat ang asong si Choco. Hindi naman sila pinapansin ito. How can you do this? Basag na agad ng kanyang tinig nang magsalita siya. Talaga bang napakalaki ng kasalanan ko sa tingin mo kaya mo ginagawa sa akin ito? Nawala ang hinahon nito sa mukha. Napalitan niya ng pagtataka at pagkalito. Anong kasalanan? Ang pakipag-break ko sa iyo noon. Malakas niyang sabi. Aminin mo nang hindi mo naman ako balak na pakasalan. Ginagawa mo lang ito para labis akong masaktan. Maawa ka sa mga magulang ko at sa pamilya mo. Pati sila ginagamit mo sa paghihiganti mo sa akin. Hindi kita maintindihan. Anong paghihiganti? Kung hindi ko nabuko na ikaw ang boyfriend ni Rina, you could have fooled me. As? Sigaw niya, sabay sa pagsabog ng kanyang mga luha. Incredulity was written on his face. Sinabi sa ni Rina na boyfriend niya ako? Hindi na kailangan, Anya. Nabasa ko ang postcard na pinadala mo sa kanya. She was an amazing person, he said. Sabi mo pa, babawi ka sa kanya pag uwi mo sa Pilipinas. So, wika nito, nasaan niyo pa rin ang kalituhan. Laki namang nagsiglab ang galit niya. Huwag ka nang magmaang-maangan, inamin sa aming magbabarkada ni Vina na sa Brunei nagtatrabaho ang boyfriend niya. At hindi nga ba't ikaw yon? Nagunahan na naman sa pagbagsak ang kanyang mga luha. Naisubsob niya ang mukha sa mga palad. No, it isn't me. Bigla siyang nag-angat ng mukha. I love you. Marahan, malinaw at masuyo nitong sabi na kangiti na. She was taken aback. Hindi yon ang inaasahan niyang sasabihin nito. Kasama ko sa kumpanyang pinapasukan ko ang boyfriend ni Bina. Dahil din sa akin, kaya sila nagkakilala. You see, si Bina ang matyagang nag-update sa akin ng mga pangyayari sa iyo mula pa nung nagsimula ako magtrabaho sa Brunei. Kaya labis-labis ang pasalamat ko sa kanya. Unknown to you, we maintained our correspondence. Hindi kasi ako makatiis nang wala akong nababalitaan tungkol sa iyo. Gusto ko nang lalapit akong muli sa iyo. Kaya nang pangatawanan ko ang pagmamahal ko ng mas malalim na commitment. Commitment? Ngumiti itong nangingislap ang mga mata. Pamamanhikan and eventually papakasal sa iyo. Para siyang literal na sinapok ng malakas na hangin at hindi niya magawang magsalita. Kay Vina ko rin nalaman na pinagsisisihan mo ang pakikipagkalas sa akin noon at hanggang ngayon ay mahal mo pa rin ako. Ibinaling niya ang tingin sa labas ng bintana. How can you say that? Naramdaman niya ang maingat nitong pagpisil sa kanyang kamay. Muling napabalik ang tingin niya rito. It is fate! Saad nitong hinagkan ang kanyang kamay. May kung anong persang nanulay sa kanyang braso. Tumungo at kumalat iyon sa kanyang dibdib sa ginawa nito. Hindi pa nagkasya. Niyakap siya nito ng buong higpit at halos hindi makahinga. Oh, I miss you, Anne. She rebelled at the warmth of his embrace. How she longed for this moment to come. Ang akala niya ay hanggang sa panaginip na lamang niya ito mayayakap. I miss you too. Ilang saglit silang nagyakap bago niya ito binitiwan. Hawak ng ang kanyang mga kamay. You see, nang makipagkalas ka sa akin, wala akong nagawa kundi ang magtiwala sa Diyos na dahil ikaw ang God's best ko. Magkahiwalay man tayo ay pagtatagpuin pa rin niya tayo sa bandang huli kapag wala ng mga sagabal. 24 na ako, Ann. May trabaho at may sapat na ipon upang makapagsimula ng pamilya. 16 years ako naghintay para masabi ko sa iyo to. At sa loob ng mga taong iyon, minsan man ay hindi mawala o nabawasan ang pagmamahal ko sa iyo. Namalisbis na naman ang mga luha niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, luha na iyon ang kaligayahan. I'm sorry dahil sa mali kong akala at bintang.
Naramdaman niyang may malamig na bagay na isinuot sa kanyang kamay. Isang diamond ring. Now, will you take to pity on this man who adores and love you so much and marry him? Oh, Rainiel, napasubsob siya sa dibdib nito. Agad namang pumalibot ang mga bisig nito sa kanya. Itinangala ang kanyang mga mukha. I take it. It's a yes. Tango na lamang ang nagawa niyang tugon bago bumaba ang mga labi nito sa kanya. Isang matamis, maalab at nakalulusaw kaluluwang halik ang pinagsaluhan niya. I love you, Rainiel. Anas niya nang maampat ang inisyal na pananabik nila sa isa't isa. I love you then, now and till death do us part, Anne. Madamdamin at tiyak nitong saad.